Enero 6 nang maganap ay isang madugong engkwentro sa Atimonan, Quezon sa pagitan ng mga militar at pulis at isang grupo ng mga kalalakihan. Nagresulta ito sa 13 patay. 2 buwan matapos ang naturang insidente, naglabas na ang National Bureau of Investigation ng kanilang report. Kinumpirma nito na rob out at di shootout ang naganap. Ito ang malagim na eksenang iniwan ng nangyaring engkwentro sa Maharlika Highway, Barangay Lumutan, Atimonan, Quezon. Isang grupo ng mga kalalakihan ang di umano'y nakipagpalitan ng putok sa isang checkpoint ng mga pulis at militar. Patay ang lahat ng kasama sa grupo na kinilalang si Biximan. Ayon naman sa ulat ng grupo ng mga pulis at sundalo, shootout ang naganap sa engkwentro. Pero marami ang hindi kumbinsido, lalo na ang pamilya ng mga namatay. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na rob out at hindi shootout ang nangyari sa Atimonan. Ang punot dulo umano, illegal na sugal na wetting. Ayon sa 300 pahinang report ng NBI fact-finding team, ginawa raw ni Superintendent Hansel Marantan ang operasyong tinawag na Koplan Armado para patayin ang grupo ni Biximan na matindi raw nitong kakompetensya sa wetting sa Laguna. Si Marantan ang sharing ground commander ng naganap na operasyon sa Atimonan noon. The probable motive for the killing is the apparent rivalry existing between the two main protagonists of the incident, Police Superintendent Hansel Marantan and Biximan, reportedly resulting from territorial conflicts involving wetting and other gambling activities, which has already claimed the lives of several cabos and protectors of the rival wetting operators, namely Siman, Biximan, and a certain Kapita, the alleged benefactor of Marantan. Koplan Armado allegedly gave Marantan the perfect cover for eliminating the competition, but at the same time earning further professional accolade for eradicating the alleged Siman Habitan Pelayo Gun for Hire group. Ayon pa sa report, lumalabas sa walang nagpaputok mula sa sakyan ng mga biktima. There is no indication that any of the victims fired a weapon from within the two SUVs. Nagalaw rin umano ang ilang ebidensya. Pinangalanan si Police Senior Inspector Paulo Caraquedo na nakialam daw sa mga ebidensya matapos ang rob out. Ang nagturo kay Caraquedo, isang sundalong kasama rin sa operasyon. Evidence was tampered with by certain PNP operatives. Nandun ho yan sa report kung sino sila o sino siya. After the incident. So tampering was done after the incident to make it appear that the victims exchanged gunfire with the PNP and military personnel, including firing of the victims' weapons, after everyone has already been confirmed dead, and the placement of the weapons on or near the hands of the victims to make it appear that said weapons were used by the victims. Ayon sa ilang bahagi ng NBI report na inilabas sa GMA News noong Pebrero, nakita raw si Caraquedo na kinuha ang baril ng mga namatay na pasahero ng SUV at pinaputok sa ere. Ang mga ginamit niyang baril, ibinalik niya sa mga SUV at inilagay sa tabi ng mga nakahandusay na pasahero. Sa statement na pinadala ni Superintendent Hansel Marantan sa GMA News nitong Huwebes, sinabi niya na nirerespeto raw niya ang kinalabasan ng investigasyon ng NBI, pero naninindigan pa rin siyang walang rob out na naganap. Ang mga kaanak ng napatay sa engkwentro, bagong pag-asa naman umano ang tingin sa naturang resulta ng investigasyon ng NBI. Gumaang yung pakiramdam ko na dati araw-araw iniintay ko kung ano ang magiging report ng presidente. So sa nangyari ito, nakasilip ako ng pag-asa. Kahit matagal bago lumabas yung result, kahit paano gumagawa pa din sila ng way para ma-pursue yung case. Ang iba naman sa mga kaanak ng biktima, napatawad na raw si Superintendent Marantan. Kay Colonel Marantan, sabi ko nga po, I have to forgive you, but he has to be accountable. So sana tama na po, huwag na po siyang mag-isip ng paano pang dedepensahan kung talagang nagkasala siya. Aminin na lang. Dahil sa insidente, tinanggal sa pwesto ang hepe ng Quezon Provincial Police as Senior Superintendent Valeriano de Leon noong Enero 10. Enero 15 naman ang tanggalin sa pwesto si Calabar Zone Regional Director Chief Superintendent James Melad
at 4 pang police officials. Daharap naman sa mga reklamong multiple murder at obstruction of justice ang mahigit 20 pulis at 10 militar na sangkot sa insidente.